Hello guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel guys. Magandang araw sa lahat. Ngayong araw guys, ituturo ko sa inyo ang pag-wiring at pag-install ng circuit breaker line to neutral single phase 220. Tara guys, samahan nyo ako at ituturo ko sa inyo kung paano ang pag-wiring nito. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Okay guys, bago ko simulan ang pag-install at pag-wiring ng ating circuit breaker, ipapakilala ko muna sa inyo ang ating mga materialis na gagamitin. So una, mayroon tayong main circuit breaker na 63 amperes. Tapos mayroon tayong 6 na branches na circuit breaker. Ito ay MCB type. So mayroon din tayong DIN rail. Ito yung tinatawag na DIN rail para pagkabitan ng ating circuit breaker. Tapos ito yung panel board natin. So yung panel board natin, hindi po to siya ang original talaga. So nakita ko lang kasi ito na nakatambak sa labas. Kasi sira po ito nga. Ito po siya ay safety switch po siya. So itong loob niya, yan. So ito nandito kasi sa loob to. So tinanggal ko lang para paglagyan itong ating DIN rail at i-install yung circuit breaker. So pwede po tayong gumamit ng mga panel board na pwede nating gamitin sa pag-install ng ating circuit breaker. So ito nilagyan ko na din siya ng terminal para sa ating neutral. Tapos mayroon na din siyang ground. So, ang ating supply po ay single phase, line to neutral, 220. So, una, i-install natin to. DIN rail, kabit natin. Lagyan natin siya ng screw. So, lagyan natin ng screw tong DIN rail para hindi siya gagalaw. So, screw lang natin dito. Okay, so yan, fit na siya. So, i-install natin yung ating mga circuit breaker. So, ito yung main circuit breaker natin. So, mayroon lang itong lock dito. So, hilain mo lang, tapos ikabit mo lang dito sa ating DIN rail. So, ito lock mo lang ito papasok. Ayun. Tapos, ito na yung mga branches natin. Ilagay na din natin to. So, mayroon tayong 6 na branches. So, ayan. Okay. So ngayon, na-install na ang ating mga circuit breaker. Mayroon na din tayong neutral terminal dito, tapos may ground terminal na din tayo. So una, wawiringan na natin yung ating circuit breaker. Mag-umpisa tayo dito sa ating line 1. So yung line 1 natin, ito yung live natin o line side natin. Tapos ng line 2 natin, ito naman ang ating neutral. So mag-umpisa tayo dito sa ating line 1 or live. So, i-distribute natin itong live natin dito sa mga branches natin. Kailangan may supply ito ng live wire. So, kuha lang tayo ng wire. Kukunik tayo dito ng isang linya. Papunta dito sa tagi-isang linya dito sa ating line side ng ating mga branches. So, kuha tayo ng wire. So, itong wire natin. So, yung wire na gagamitin nyo sa circuit breaker ay depende po sa size ng ampere ninyo. Ng amperahe. Depende po sa amperahe ng circuit breaker nyo. Kasi meron tayong mga standard na size ng circuit breaker at size ng wire. So, ito po kasing ginawa ko ay for demo lang. So, dito sa line 1, susukat tayo dito. Papunta din dito sa tag-iisang linya ng mga branches natin. Kuha tayo. Balatan na natin. Ayun.
So, connect tayo dito ng isang linya sa ating live wire, line 1. Tapos, i-connect natin dito sa ating branches. Yan. So, higpitan lang natin tong line 1 natin. Yun. So, ngayon, may supply na din dito. So, susupply na naman tayo dito sa pangalawang circuito natin. Kasi ito yung unang circuit natin, circuit 1, tapos itong circuit 2 natin. So, lagyan din natin ng isang wire pa. Kuha tayo dito ng isang linya. I-distribute natin ng isa-isa. Yan, higpitan natin to. Okay. So, itong isa, lagyan din natin ng isang linya yan. So, kuha tayo ulit ng isang wire. Ito. Sukat lang natin. Meron tayong pang sukat dito. Para hindi kayo mawala. Kailangan meron kayong sukatan na isa lang. Tapos, putulin nyo lang. Yan. So, i-distribute natin yan isa-isa. So, yan. Meron na tayong sukat. Tapos, balatan natin. Yun. So, dapat yung pagbalat nyo sa strand ay sakto lang na hindi lalabas yung wire nya pag na-screw nyo na. So, yan. So, meron na tayo. So, i-connect na naman natin dito. Papunta dito. So, ganito lang yung pag-wiring ng ating circuit breaker single phase line to neutral. Ang live wire natin ay yung idaan natin sa ating mga circuit breaker. So, wag muna natin hipitan. Kuha na naman tayo ng isang wire na naman. So, sukat na naman tayo dito. Yun. So, sakto na to. Tulan natin. So, balatan na naman natin. So, sa pagbalat, dapat ipaikot nyo itong plier nyo. Yan. Yun. So, pupormahan nyo na naman. So, ayan na. So, ngayon, lagyan na naman natin ng isang linya dito para ma-distribute dito sa kabila. Tusok natin. Dapat lahat siya, mayroon siyang connection ng line 1 natin or live. So, yan, mayroon na siya. So, connect na naman tayo dito. Papunta na naman dito. So, kuha na naman tayo ng panibagong wire na sukat niya. So, sukat tayo dito para ma-estimate natin. Yun. Tapos dito. Okay. So, dapat meron lang tayong original na pangsukat para hindi iba-iba yung sukat niya. Balatan natin. So, sa size ng wire natin, dapat magbase tayo sa standard ng size ng wire natin sa circuit breaker. Ayan. So, dapat dito sa distribution niya, dapat mas malaki yung size ng wire niya dito. So, ito pong circuit breaker natin ay 32 amperes. So, pwede tayong gumamit dito ng 5.5 na linya dito sa distribution niya sa taas. 5.5 na size ng wire. Tapos yung main circuit breaker naman natin is 63 amperes. So, pwede tayong gumamit dyan ng 8.0 na size ng wire. So, ito na po yung huli. So, ilagay na natin dito. Connect na naman tayo dito. Paluwagan na natin.
Pitan ng maayos para hindi tayo magkaroon ng loose contact. So ngayon guys, tapos na tayo sa ating line 1. Na-distribute na natin yung isang linya sa bawat branches niya or circuito. So ngayon, yung line 2 nito ay neutral. So yung neutral niya ay madali lang siya kasi kukunik natin dito sa ating neutral. So kuha na tayo ng wire, babalatan natin. So connect na natin dito sa baba ng ating line 2. So yan. So higpitan lang natin. Okay. So na-connect na natin yung isang linya niya. So, papunta natin dito sa ating neutral niya. Yan. So, natin dito sa neutral. So ngayon guys, tapos na tayo sa pag-wiring dito sa ating circuit breaker. So lagyan na natin ng supply itong ating main circuit breaker. So kuha lang tayo ng wire. Pasok natin dito. So ito yung main circuit breaker natin dito. So luwagan lang natin. Connect natin itong wire na to. So lagyan na din natin ng neutral guys, idaan na lang din natin dito sa ating circuit breaker. Para pwede nating patayin, makukontrol natin dito. So higpitan na natin. Ayan. So ngayon guys, tapos na din tayo dito maglagay ng ating main supply. So bali ito po yung line 1, line 2 natin na galing sa Meralco. So pumunta po siya dito sa ating main circuit breaker natin na input. Tapos yung out niya po, ito na po yung papunta sa ating mga branches. Tapos ngayon guys, ang gagawin natin ay titestiran muna natin yung out ng ating mga branches kung wala ba siyang short para sigurado tayo. So una, yung tester natin, ilagay natin dito sa ohms, tapos sa common, tapos iset natin dito sa ohms. Tapos malalaman natin kung may shortage siya kasi magre-reading siya dito or tutunog siya. So ganyan, shortage yung ginawa natin. So may reading siya na 2. So ngayon, ititester muna natin dito sa line 1 sa line 2 niya. So ngayon, wala siyang shortage. So wala siyang shortage sa line 1, line 2 ng main circuit breaker natin. So ngayon, titestera natin yung baba natin kung mayroon siyang power. So ikutin natin tong tester, iset natin dito sa voltage, 750 voltage. Tapos ilipat natin tong isang test probe niya, ilipat natin dito sa voltage. So ngayon, titestera natin yung line 1 at line 2 kung mayroon na siyang supply. So ngayon, buhay na siya, mayroon na siyang 218 volts. So paano natin malalaman dito kung saan ang live sa neutral? So nilalagay ko po yung tester dito sa isang linya, tapos hinawakan ko po yung isa. So ayan, may reading po siya na 19 volts. Pero kung itong isa po ilagay mo po sa lupa or sa mga metal po na nakadikit sa lupa, so mas mataas po yung reading po ng voltahe niya. So dito naman sa kabila sa neutral, wala siya. So yan po yung neutral. Para hindi po tayo malito dito, dapat sigurado tayo na ang live natin ay dumaan po dito sa circuit breaker. Tapos yung out po ng neutral natin, ito na po yung dikit po siya sa metal. So ito pong ground natin,
grounding po natin, ito po yung para sa mga appliances natin. Halimbawa lamang ng yung mga ref natin, yung mga aircon, dapat mayroon siyang sariling grounding para yung pag may problema yung unit, dito siya matatapon. So ngayon, ang gagawin natin, susubukan natin lagyan kung saan tayo magkukuha dito ng load side. So kuha tayo ng ilaw para malaman natin kung saan yung connection para sa ating load side. So ngayon guys, yung load side natin ay nakakunik dapat dito sa, ang isa ay nakakunik po siya dito sa neutral. So dito po siya sa neutral. Tapos yung isang wire nito guys, ng ating load side ay nakakunik na po dito sa ating circuit breaker. So halimbawa lang to. So ito po yung circuit breaker branches 1 natin. Bukan natin. Ayan. So lagyan natin siya ng ilaw. Kung gagana yung ginawa natin. So ngayon guys, subukan na nating i-on yung main circuit breaker natin. So yun muna. So dahil dito nakakunik yung isang linya, kasi yung live dito lang dumaan. So ito guys, wala tong kuryente guys. Kaya tawakan ko to. Ito. Yung galing dito sa neutral. So wala tong kuryente. Neutral, pag neutral guys, wala po siyang kuryente. So ngayon, i-on natin to. So ngayon, umilaw siya. So gumana yung ginawa natin na mga branches. So ito po ay single phase lang siya. So patayin muna natin to. Tanggalin muna natin tong supply natin para sa ilaw. Tapos subukan nating testiran yung bawat branches niya kung mayroon ba siyang supply. Yan. So ngayon, i-on natin balik guys ha. Tapos i-on natin tong mga branches. Ayun. So naka-on na siya lahat ha. Tapos titestiran natin kung may mga supply siya. So yun yung tester natin. Ilagay natin yung isang linya dito. Tapos dito sa ating neutral. So 219 volts siya to 19 to 18. So yun guys, mayroon na siyang voltahe. So dito sa pangatlo, mayroon na siya. Pang-apat. So pang-lima. So pang-anim natin. So kompleto siya guys. So subukan natin i-off. So yun. So wala na siyang kuryente guys. Kasi nakapatay na siya. So yan lang yung pag-wiring nitong ating circuit breaker single phase line to neutral to 20. So guys, hanggang dito na lang ang aking video tutorial sa araw na ito. Kung nakatulong ang video ko sa iyo guys, maaari kang mag-subscribe sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin mo na din yung bell notification para ma-update ka kung may bago akong mga video gaya nito. Pwede ka din mag-comment sa baba. Maraming salamat guys at ingat po and God bless. Walking alone, the streets are empty.